Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya. Parang walang problema, o di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sakali ang luwagi ng binundok sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Handaan na ng promise sa tingin niya. Naturalmente, napakayaman ni Don Santiago. Hindi niya aalahanin gumasa ng labis. Jesus Mariosep, maghintay lang kayo mga bulagsak. Nahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda, naroon ang mga kalalakihan at kababaihan. Nagkakasayahan sila habang nagpapalitan ng mga kuro-kuro at biruan. Sa isang banda ay makikita sina Padre Damaso, ang dating kora ng San Diego, si Padre Sibila na kora ng Binundok, si Ginoong Laruja at si Teniente Guevara. Kumpara sa mas maraming mga nasa kabilang banda, mas maingay pa ang usapan ng apat na nabanggit. Pinakamaingay sa kanila si Padre Damaso. Uy, nakakayamot ang bansang ito. Halatang ibang-ibang pamahala dito kaysa Madrid. Ang masama pa dito, puro mga Indio ang nakatira dito. Ayoko sa mga Indio. 20 taon akong nagsilbi at nagtiis sa pagdidili ng kanin at saging sa bayan ng San Diego. Bilang kura, paroko. Ngunit nang ako'y umalis, ilang matanda lamang at hermanos tiseros ang bumisita sa akin at nagbigay. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi tinuturi ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indio. Malayo-malayo na ang kanyang pag-uugali. Gaya ng iba na walang galang. Sigurado naman mo, hindi naman kasi saklap na nangyari sa inyo at sa atin. Nako! Sigurado akong nagsayang ka lamang ng pera papunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinula sa mga handaan at matutulog na hindi sisiyahan. Sa gitna ng marangyang handaan, unti-unting nabubuo ang hidwaan na babago sa kapalaran ng marami.
Natigilan ang lahat nang biglang dumating ang may bahay, si Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Mga Ginoo, kinagawa naman ipakilala sa inyo ang anak ko. Namatay ng aking kaibigan. Tingin mo, sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya, si Juan Crisostomo Ibarra. Nagmula sa Europa at sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinalulugod ko po kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kora ng San Diego. Ikinagagala ko pong makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali yata ako. Natawad mo. Reverendo. Hindi ka nagkakamali, Iho. Ngunit kailanman, hindi ako naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon ay ikaw pala ang anak ni nasirang si Don Rafael Ibar. Naway ang kasiyahanan ay pinagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isa sa mabuting tao ang iyong ama. At malimit ko siyang nakakasama at nakakasalamuha. At talagang masasabi kong isa siya sa pinaka-kagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawin ng inyong mga papuri sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa kanyang nangyari. Gayong ako na kanyang anak ay walang kaalam-alam. Pagkaraan ay makikita si Ibarra na nakipagkilala sa mga kalalakihan at kababaihan sa kabilang banda ng bulwagan. Kahit na magaganda ang taga-Europa ay wala pa rin tatalo sa ganda ng kababaihan sa ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil dala mo rin ang iyong tinuran mula sa ibang bansa. Ay, hindi naman sa ganun. Sa kanyang pagbabalik, isang bagong pag-asa ang dumating. Ngunit kasabay nito, ang anino ng nakaraan ay unti-unting lilitaw. Kayo na po ang maupo, Padre Damaso. Higit kayong karapat-dapat sapagkat kayo ay kumpisor ng ginang na may-ari ng bahay. Malapit na kaibigan, higit na nakatatanda, mataas sa katungkulan at kapangyarihan. Hindi naman katandaan, Padre Isabela. Ngunit kayo ang karapat-dapat dahil kayo na ang kurang paroko ng bayang ito. Sumusunod lamang ako kung inyong ipinag-uutos. Hindi ko inuutos. Hindi ko inuutos. Hindi na ito pinansin ni Padre Sibila at sa halip ay umakto na ito ng pag-upo. Don Santiago, saluhan niyo kami. Huwag niyong alalahanin. Ang pagpupulong nito ay hindi para sa akin kundi para sa Birhen. Ipinahain na ang tinola upang matikman ni Ibarra at ng mga panauhin. Nagsimula ng pagpapasapasahan ang ulam. Sa kasamaang palad, tira-tirang bahagi ng manok gaya ng lieg at matigas na pakpak ang natira kay Padre Damaso. Labis ang pagkayamot at bakas na bakas sa mukha ng pari ang pagkainis. Ilang taon kang nawala sa Pilipinas? Halos 7 taon mo. Kung ganun, marahil ay nakalimutan na niyo ang bansang Pilipinas. Hindi ho. Marahil ako nga ang malilimutan ng aking bayan. Samantalang, lagi ko na mga alaala ang aking lupang sinilangan. Ano po ang ibig niyong sabihin? 7 taon din akong hindi nakabalita sa Las Pilipinas. Nang hindi ko nga batid kung ano nga ang nangyari sa aking ama. Anong mga bansa ang nakita mong katangi-tangi at naibigan mo? Kapuri-puri ang mga bansang aking napuntahan kung hindi lamang isinilang-alang ang pagmamahal sa bayan. Gayunpaman, ang mga bansang aking napuntahan at napag-aralan, ang kasaysayan ay isa lamang. Ang kahirapan at kaginhawaan ng isang bayan ay katumbas ng kalayaan at kagipitan. Yun lamang ba ang natutunan mo? Nagsayang ka lamang pala ng kwarta sa paglalakbay. Kahit batang paslit, alam ang sinasabi mo.
Ipagpaumanhin ninyong lahat na inaakala ni Padre Damaso na ako'y musmus pa rin kagaya ng dating madalas silang magsalo ng aking ama sa aming maralitang hapag. Bago pa man matapos ang pagtitipon, nagsimula ng magpaalam si Ibarra sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa lahat na tunggain ang alak para sa kabutihan ng Pilipinas at Espanya. Tinangkang pigilan ni Kapitan Tiago si Ibarra dahil paparating na si Maria Clara, ngunit nangako na lamang siyang babalik kinabukasan. Ang pangyayaring ito ang nagsilbing unang lantad ng banggaan ni Ibarra at Padre Damaso, isang hidwaan na may malalim na ugat sa nakaraan ng kanyang ama. Sa kabila ng kanyang pagpipigil, malinaw na nagsisimula ng mabunyag ang tensyon sa pagitan ng kapangyarihan ng simbahan at ng isang edukadong Indio. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, iniisip ni Ibarra ang mga pangyayaring naganap sa hapunan. Hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang malamig na pagtanggap ni Padre Damaso, isang taong may malalim palang kaugnayan sa sinapit ng kanyang ama. Ikaw pala yan, Ibarra. At bakit ka nandito sa labas at pag-alagal? Ikaw pala, Tiniente. Ako'y narito lamang upang magpahangin at minamasdan ang mga magagandang tanawin dito. Si Tiniente Guevara ay isa sa iilang taong may respeto at malasakit sa pamilya ni Ibarra, lalo na sa kanyang ama. Mag-ingat kasi yung baka matulad ka sa sinapit ng iyong ama. Tiniente, kaya alam ba kayo tungkol sa nangyari sa aking ama? Sinubukan ko po kasing magtanong kanina sa pigingulit. Walang sumasagot. Sa iyo ko lamang ito ikukwento. At huwag magipagsabi na nalaman mo ito sa akin. Si Don Rafael Ibarra ay isang mabuting mamamayan, ngunit naging biktima ng maling paratang at kapangyarihan ng mga praile. Ang kanyang pagkakabilanggo at pagkamatay ay sumasalamin sa kawalan ng hustisya noong panahong iyon. Maraming salamat po, Ginoong Guevara. Sa kabila ng sakit at galit na kanyang nararamdaman, pinipili pa rin niyang manatiling matatag para sa kanyang mga pangarap at para sa kanyang minamahal. At sa isang saglit, nasilayan niya ang dahilan ng kanyang pagbabalik, si Maria Clara. Maria Clara, Sa gitna ng dilim ng kanyang nakaraan, si Maria Clara ang nagsisilbing liwanag ng kanyang hinaharap. Umagang-umaga, matapos magsimba, si Maria Clara ay tila balisa at may hinihintay. Ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa labas, wari umaasang may darating. O anak, bakit tila napapansin kong madalas ka nakatitig sa mga sasakyan dumadaan at mga tao? Nais mo bang magbakasyon? Kung bakasyon ang gusto mo, magpunta na lang tayo sa San Diego dahil malapit na ang pista roon. Talaga po ba? Sa San Diego? Opo, sangayon po ako. Tuloy siya kung ganun ay paghahandaan natin iyan. Ang San Diego ang bayang sinilangan ni Ibarra, isang lugar na puno ng alaala, ngunit nakatago rin ang mga lihim ng nakaraan. Sa wakas, dumating ang taong matagal niyang hinihintay, si Crisostomo Ibarra. magandang umaga, Maria Clara. Sa azotea, isang tahimik at pribadong lugar, muli nilang binalikan ang kanilang kabataan at ang kanilang pagmamahalan na hindi kailanman naglaho sa kabila ng mahabang paghihiwalay. Ang dahon ng sambong at ang liham ay sumisimbolo ng kanilang matatag na alaala, mga simpleng bagay na naging mahalaga sa kanilang pag-ibig. Ihinto mo muna ang pagbabasa mo, Maria. Naalala ni Ibarra ang kanyang tungkulin, ang pagdalaw sa puntod ng kanyang ama sa araw ng mga patay. Ang kanilang pamamaalam ay puno ng damdamin. Paalam, Maria. Hanggang sa muli. Isang paghihiwalay na may kasamang pangakong muling pagkikita.
Bakit, Maria? Bakit namumula ang iyong mata? Wala po. Napuwing lang po ako. Ipagtulos mo na lamang ng kandila si Crisostomo. Sa liwanag ng kandila, nananalangin si Maria Clara para sa kaligtasan ni Ibarra at marahil para rin sa kanilang pag-ibig na hinaharap ang mga pagsubok ng kapalaran. Matapos ang hapunan, hindi mapakali si Padre Damaso. Ang kanyang galit ay hindi lamang kay Ibarra, kundi sa mga desisyong ginagawa ni Kapitan Tiago para sa kanyang anak. Ginang Isabel, Maria, saan kayo pupunta? Si Maria Clara ay nakatakdang bumalik sa San Diego, isang desisyong hindi ikinatuwa ni Padre Damaso na may lihim na impluwensya sa kanyang buhay. Santiago, bilisan mo't may pag-uusapan tayo. Sa loob ng silid, pinag-uusapan ang kapalaran ni Maria Clara at ang posibleng paglayo nito kay Ibarra, isang bagay na nais kontrolin ni Padre Damaso. Binabalaan kita, Santiago. Huwag mo nang ulitin ang kabalbalang ito. Ang galit ni Padre Damaso ay patunay ng kanyang impluwensya at kontrol, hindi lamang sa simbahan, kundi pati sa buhay ng mga tao sa San Diego. Ang dalawang kandila na itinirik para sa kaligtasan ni Ibarra ay sumisimbolo ng pag-asa, ngunit sa takot at impluwensya ng simbahan, ito ay unti-unting pinapatay. Ang kasaysayan ng pamilya ni Ibarra ay nagsimula sa isang misteryosong pinagmulan. Isang kayamanang may kasamang lihim at kapangyarihan. Ang kanilang angkan ay naging isa sa pinakamaimpluwensya sa San Diego, ngunit hindi ito naging ligtas sa inggit at galit ng iba. Nang araw na yun, may dalawang supultorero na gumagawa sa tabi ng isang padera na malapit ng gumuho. Ang pangalawang supultorero ay datihan ng tagapaglibing na parang baliwala lang ang ginagawa. Samantalang ang baguhang supultorero naman ay hindi maikubli ang pandidiri at panay ang dura. Sa ibang lugar lang kita yung maghukay. Sariwa pa kasi ang bangkay nito eh. Sa iba'y ganyan din. Hindi ko na kayang patagalan pa ito. May dugo-dugo pa ang bangkay na iyan. Ang selan mo naman. Ako nga, dati ay pinaghukay ng 20 araw pa lang na inilipin. Gabi noon at umuulan pa. Kalain mo ba naman ay natanggal ang pako ng takip ng kabaong? Ng aking pasan-pasan. Ayun, dinala ko pa rin kahit na may amoy. Pareho tuloy kaming basa sa ulan. Bakit mo kasi hinukay? Utos yun ng kura. Hindi pwedeng hindi sundin. Sinong kura nag-utos? Ang kurang malaki. Anong ginawa mo sa bangkay pagkatapos mong hinukay? Tulad ng utos ng kura, akin yung nilipat sa libingan ng mga insik. Ang korang malaki ay isang makapangyarihang pari na may kakayahang mag-utos kahit laban sa dangal ng isang tao, buhay man o patay. Si Mang Tasio, ang pilosopo ng bayan, ay madalas hindi nauunawaan ng mga tao, ngunit ang kanyang mga salita ay may malalim na kahulugan. Ilang araw na akong hindi makatulog nito. Iyo, di niyo ba napansin? Ang isang malaking bungo na inilagay ko kanina sa paano ng Cruz. Wala pa ako napansin. Dumukot si Mang Tasio sa kanyang bulsa ng ilang salapi at kinausap muli ang unang supultorero. Wala roon eh. Wala talaga. Gusto niyo bang bibigyan ko kayo ng iba? Iyan, kaninong hukay iyan? Ito po. Hindi sapat ay. Siyang, mahukay ka na! Mahukay ka na! Sa simpleng usapan na ipapakita ang malalim na problema ng lipunan, ang kawalang malasakit, kahirapan at bulag na pagsunod sa kapangyarihan. Sa ilalim ng lupa ng San Diego,
Hindi lamang mga bangkay ang nakalibing, kundi pati ang katotohanan at katarungan. Ang pagdating ni Ibarra sa sementeryo ay hindi lamang pagdalaw. Ito ay paghahanap ng katotohanan tungkol sa sinapit ng kanyang ama. Humingi ako ng paumanhin sapagkat sa aking pagkakasakit. Matagal-tagal na akong hindi nakakabisita rito. Ang huling pagkakatanda ko, ang libingan ay may malaking krus at mga bulaklak na nakatanim. Yun. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang libingan na may malaking krus? Doon po ba sa may punong malaking iyan? O yun nga makikita. Ang cross po ay sinunog ko na. Sinunog! Sinunog! Bakit mo sinunog? Iyon po ay utos ng kurang malaki. Sino ba ang kurang malaki? Ang namamalong si Padre Garote. At ang patay! Senator! Iyon po ay pinahukay sa akin ng kura at inilipat ko sa libingan ng mga incheck isang gabing umuulan. At ito na ba yung sinunod? Huwag kayong magalit sa akin! Hindi ko inilipat ang bangkay! Iyon lamang po ay aking hinhagis sa ilog. Ang paglapastangan sa bangkay ni Don Rafael ay isa sa pinakamabigat na kawalang hustisya sa nobela, isang patunay ng abuso ng kapangyarihan. Ano ang ginawa mo sa aking ama? Ako'y walang ginawa sa mama. Ano wala, ha? Wala akong ginawa. Si Padre Damaso ang may kagawa ng lahat. Si Padre Damaso? Sa sandaling ito, tuluyang nabunyag kay Ibarra ang tunay na may kagagawan sa paglapastangan sa kanyang ama. Si Mang Tasio ay kilala sa bayan bilang baliw. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay nakatago ang katotohanan at katarungan. Tila po kayo ay masaya ngayon. Opo, dahil dumating na rin sa wakas ang inaasahan kong unos. Nais niyo po bang maligo? Higit pa roon ang aking inaasahan. Aking hinihintay ang pagsulpot ng matalim na kidlat at kulog na makapamumuksa sa mga tao. Kung gayoy, hilingin niyo rin po na bumaha ng tubig. Higit na makabubuti. Matagal ko nang imnimungkahi ang pagbili ng panghuli ng kidlat. Ngunit ako'y pinagtatawanan lamang. Sa halip, ang pagpapagawa pa ng isang kampana para kay Santa Barbara ang inyong pinatayo. Hindi niyo ba alam na ito'y takaw kidlat? Ang mga babala ni Mang Tasio ay madalas hindi pinapansin, isang simbolo ng lipunang hindi handang makinig sa katotohanan. Crispin, Basilio, umuwi na kayo sa akin na pauwi. Hindi pa po kami maaaring umuwi kapag hindi pa po nakaabot ng iitawalo. Sige, mag-ingat kayong dalawa. Hindi dapat kayo lumapit sa kampana kapag pumutik na. Sina Crispin at Basilio ay mga batang sakristan, mga simbolo ng inosenteng naaabuso sa ilalim ng sistema. Oh, Mang Tasio, magpahinga po muna kayo. Ano ba ang hindi nabasa? Ito po ay isang aklat na may pamagat na ang hirap na tinitiis ng mga banal na kaluluwa na purgatorio. Ang mga ganitong aklat ay sumasalamin sa paniniwala at impluwensya ng simbahan sa isipan ng mga tao. Tao po. Tao po. Magandang hapon, dito. Magandang hapon. Pumasok po kayo. Napatanong si Mang Tasio kung narinig na ba nila ang balita na nagpunta raw sa libingan ng kanyang ama, ang anak
ng nasirang Don Rafael. Nakita nga po namin nung siya'y umibig sa sasakyan. Kayo ba'y hindi nagdaramdam sa kanyang sinabi? Nagdaramdam? Bakit hindi? Diba't ako ang nanguna sa pagtawag ng pansin ng Kapitan General tungkol sa kawalang paggalang sa bangkay? Tama ho kayo. Talagang kahabag-habag ang sinapit ng namayapang si Don Rafael. Nasa ikalawang palapag ng tore ng simbahan ngayon ang magkapatid na sila Crispin at Basilio. Hindi alintana ang malakas na hangin na may kasamang kulog at kidlat, at ang tanging tanglaw lamang sa madilim na sulok ng kampanaryong iyon ay isang upos na kandilang muntik-muntikan nang mamatay sa ihip ng hangin. Sa madilim na kampanaryo, makikita ang dalawang batang inosente, biktima ng kahirapan at pang-aabuso ng kapangyarihan. Batakin mo ang lubid, Crispin! Sana'y nasa buhay na lang tayo. Doon, di ako mapapalo. Hindi mo pagbibintang ang magnanakaw. Mabuti pa'y magkasakit na lang ako. Doon sa bahay, alagaan ako na inang. Hindi ako mapapalo. Kung magkasakit na lang kaya tayo. Tumigil ka nga, Crispin! Wala tayong makakain! Gusto mo bang umiyak si inay? Kung bayaran mo na lang kaya yung sinasabi nilang hinakaw ko, kuya. Kapag babayaran ko yun, ay wala makakain si inang. 32 ang katumbas ng unsang ibinibintang na ninakaw mo. Mapatay man ako ng kura sa palo. Mainam na yun dahil may agagasta na kayo ni Inang. Tumigil ka nga dyan. Kapag nalaman niya ni inang, ay tiyak kang kagagalitan. Hindi maniniwala si Inang na ako'y nagnanakaw. E paano pag magsumbong ang kura? Hindi naman maniniwala si inang sa ganoong balita. Uuwi naman din tayo mamaya. Pupunta tayo kay Mang Tasyo para maghapunan. Kung sakaling maniniwala si Inay na ako ang nagnakaw, ikaw na lang ang bahalang magsabi na hindi totoo ang sinabi ng Sakristan Mayor. Bakit ba kasi manunugal ang ating ama? Ang maling paratang kay Crispin ay nagpapakita ng kawalang hustisya sa lipunan, kung saan ang mahihirap ay madaling napagbintangan at naparusahan. Basilio, pagmumulta ka ng kalahati dahil sa hindi sunod-sunod na pagkatugtog mo ng kampana. At ikaw, Crispin, ay hindi makauuwi hanggang hindi mo inilalabas sa iyong ninakaw. Kami po ay pinahihintulutan na ng kura na makauwi. Hinihintay po kami ng aming nanay sa ika-8 gabi. Hanggang ika-10 ka rito ng gabi. Hanggat hindi ko sinasabi ay hindi ka makakauwi. Entiende? Ngunit, wala po maaaring makalakad paglagpas na ika-9 at malayo po ang aming uuwian. Tama na po! Tama po! Hindi kayo mga hapas na pamilya. Ako na po namin hindi nakikita ang aming ina. Ako na lang po! Ako na lang po! Ako na lang po! Kuya, tulungan mo ako! Mamatayin nila ako! Ako na lang po! Ako na lang po! Sa gabing iyon, nawala ang isang inosenteng bata, biktima ng kalupitan at kawalang katarungan. Nang gabing iyon, ay walang namumukod tangi sa isipan ni Sisa, kundi ang inaasam-asam na pagdating ng kanyang mga anak. Nasaan pala ang ating mga anak? Sila'y nasa simbahan pat hindi pa nakakauwi. Sige, alis na ako at may laban pa ang aking manok. Tirahan na ako ng pera at piso na sasahurin ni Basilio. Sila'y gutom na gutom sapagkat malayo ang kanilang pinanggalingan. Nasaan na ba kayo mga anak? Ang kawalan ng malasakit ng kanyang asawa ay lalong nagpapabigat sa dinadala ni Sisa bilang ina. Nasaan po kayo, Inang? Basiliano ka na, anong nangyari sa'yo? Nasaan si Crispin? Okay lang po ako. Si Crispin ay nandun pa po sa kumbento. Ang pagbabalik ni Basilio ay hindi nagdala ng saya, kundi ng takot at trahedya. Napaano ka? Bakit may sugat ka? Okay lang po. Tumakas lang po ako sa kumbento at
kinuha na sa Crystal Mayor si Crispin at ako'y di pinahintulutang umalis hanggang ika-10 ng gabi. Pero sa kagustuhan ko makauwi, nagpadulas po ako sa lubid sa kampanaryo at nang ako'y nasa bayan ay nasalubong ko ang ilang kawal at ako'y sinagawan kaya dali-dali ako tumakbo. Alam ko paglilinisan ako ng kwarter at bumugbugin gaya nung ginawa nila kaya kay Pablo kapag nahuli nila ako. Ano pong gagawin ko, mainang? Tulungan niyo po ako, inang. Hindi ka na pala nilang patayin. Hindi man lang nila naisip ang nararamdaman ng isang ina. Ano anak, masakit ba? Hindi po. Okay lang po. Ngunit meron po akong gustong sabihin sa inyo. Ano yun? Si Crispin po ay napagbintang ang nagnakaw. Ngunit alam ko hindi niya yun magagawa. Bakit? Ano nangyari? Hindi niya po yun magagawa. Alam ko yun. Si Crispin ay isa sa mga pinakatrahedyang tauhan. Isang inosenteng bata na naging biktima ng maling paratang at kalupitan. Sa kabila ng kanyang pagdurusa, si Sisa ay patuloy na lumalaban bilang isang ina. Suot ang pinakamabuti niyang damit. Siya ay nagtungo sa bayan habang mahimbing pang natutulog si Basilio. Magandang umaga ho. Saan ko po pwede ito ilagay? Lagay mo lang kahit saan dyan. Ibig ko po sana makausap ang kura. May sakit ang kura at hindi pwedeng gambalain. Maaari ko po ba makita man lang ang anak kong si Crispin? Si Crispin ay nasa inyong bahay. Huwag na kayo magkaila pa. Si Basilio lamang po ang nakauwi. Pagkat si Crispin ay pinaiwan dito, gusto ko pong makita ang aking anak. Siya nga ay naiwan dito, ngunit tumakas din matapos makapagnakaw. Marahil ay naroon na sa mga sandaling ito ang si Bill sa inyong bahay. Pagkat aking ipinagbigay alam, ang naganap na nakawan dito sa utos na rin ng kura. Ang maling paratang laban kay Crispin ay patuloy na nagpapahirap hindi lamang sa kanya kundi sa kanyang pamilya. Tunay na kayo isang mabuting asawa. Ngunit ang inyong anak na nagmana sa kanyang ama ay mas masahol pa rito. Huwag kang umiyak dito! Doon ka sa lansangan kung saan wala kang magagambala! Sa mundong puno ng kawalan ng hustisya, ang isang ina ay pinilit na magdusa. Walang laban, walang kakampi. Anong ginagawa niyo dito? Magtapat ka sa amin kung ayaw mong ikaw ay magapusin at barilin. At huwag kang magsisinungaling at ikay mamamatay. Hinahanap namin ang iyong anak at ang malaki ay nakatakas. Ngunit si Crispin, saan mo dinala? Ginoo, matagal ko nang di nakikita si Crispin. Dinala ko siya kanina sa pambedo pero ang sinabi lang sa akin na Walang asa na ang mga salapi at ikay hindi namin huhulihin. ang mga anak ko po kahit mahirap ay hindi nagnanakaw kahit aladugin niyo po yung bahay namin at wala kayo makikita at kapag may nakita kayo na kahit magkano ay gawin niyo na ang nais niyong gawin. Kasi yun ako hindi ko yun. Kung gayon ay sumama ka sa amin. Yung mga anak ko po, wala yun na. Sa mata ng lipunan, si Sisa ay hindi na isang ina, kundi isang pinaghihinalaang kriminal. Yan ay kagagawan lamang ng Cora. Kung ibig niyang mabalik ang salapi ay hingin niya kay San Antonio. Ipinapakita dito ang hidwaan ng simbahan at militar na madalas ay nagiging dahilan ng kalituhan at kawalang katarungan. Sa puntong ito, tuluyan ng nabasag ang isipan ni Sisa. Uy, mukhang may nabingwi tayo. Ginoong Ibarra. Awatin mo ng malakas. Yes! Inligtas mo ang aking buhay.
Maraming salamat, Ginoong Crisostomo! Sa susunod, mag-iingat kayo sapagkat mapusok kayong lubha at muli, huwag ninyong biruhin ang tadhana. Sa nobela, dito nagsisimula ang pagkakaibigan ni na Ibarra at Elias. Dalawang taong magkaiba ang pananaw ngunit parehong naghahangad ng pagbabago. Ipinapakita dito ang lihim na damdamin ni Padre Salve kay Maria Clara. Paano kayo, Padre? Ako'y naliligaw lamang. Sa puntong ito, ganap nang nabaliw si Sisa dulot ng matinding trauma at pagkawala ng kanyang mga anak. Ano nangyayari sa babae niyo? Nasaan na kayong mga Mga binibini. Ano ang binabasa? Iyan ay gulong ng kapalaran. Akin yan! Higit na makasalanan na makialam sa ari ng iba, lalo na't walang pahintulot ang inyong ginawa. Isang pag-iimpot at labag sa batas ng Diyos at sa mga tao. Ipinapakita nito ang abuso ng kapangyarihan ng simbahan laban sa mamamayan. Ano po ang inyong sinusulat? Ito ay para sa sunod na henerasyon. Kapag nawala na ako, saka pa lamang nila ito mauunawaan. Nais ko po sanang humingi ng payo. Plano ko po sanang magpatayo ng paaralan. Sino po ba ang dapat kong lapitan? Makipag-usap ka sa kura, sa kapitan at sa mga makapangyarihan. Hindi ka nila tunay na tutulungan, ngunit kailangan mo lang sundin ang kanilang utos upang maisakatuparan ang inyong layunin. Ang pamahalaan ay nakasandig sa simbahan. Kapag humiwala ito, ito'y babagsak. Ang bayan ay hindi dumaraing dahil ito ay pipi. Ngunit darating ang panahon na ang katahimikan ay magiging sigaw. Kung gayon, wala na hubang pag-asa ang mabuting layunin? Ang mga binhing itinanim ngayon ay maaaring hindi agad namunga. Ngunit ito ang magiging simula ng pagbabago sa hinaharap. Si Piloso Potasio ay simbolo ng intelektual na nauna sa kanyang panahon. Isang taong hindi nauunawaan ng kasalukuyan, ngunit may malalim na pagtingin sa hinaharap. Dito, inilalantad ni Rizal ang kritisismo sa kolonyal na sistema, ang pagkakabit ng simbahan at pamahalaan, at ang pananahimik ng mamamayan sa gitna ng pang-aapi. Ipinapakita dito ang kaibahan ng marangyang pamumuhay ng iilan kumpara sa mga dukha na nasa labas ng lipunang ito. Ibarra, doon ka na lamang maghapunan upang magkausap kay Padre Damaso. Sige, may mga panauhin din akong inaasahan. O siya, sige. Wala akong maibigay, ngunit ito na lamang. Bakit mo ibinigay ang alahas na handog ng iyong ama? Wala na akong ibang maibigay pa. Ang kilos ni Maria Clara ay simbolo ng kanyang malasakit at kabutihang loob
sa gitna ng kanyang pagiging limitado ng lipunan. Silyo? Crispin? Mga anak ko? Manalangin tayo! Manalangin tayo! Hindi niyo ba alam? Naroon ang mga patay ngayon! Yung mga anak ko! Kasben! Masaya! Yung mga anak ko! Tulungan niyo ako yung mga anak ko! Kasben! Anong ginagawa mo dyan? Wala pa akong magagawa ngayon. Ngunit sisikapin kong matulungan siya. Tayo umuwi na. Ako wala na ng ganang magsaya. Ang kapistahan ay hindi lamang selebrasyon ng pananampalataya, kundi pagpapakita rin ng yaman, kapangyarihan at impluensya ng mga kapangyarihan sa bayan. Ipinapakita dito ang banggaan ng idealismo at praktikal na pagsunod sa kapangyarihan. Parang mas malungkot ka ngayon, Mang Tasyo. Hindi ba't araw ng kasiyahan? Ang kasiyahan ay hindi kabaliwan. Hindi dapat kalimutan ang mga dukha sa gitna ng pagdiriwang. Alam niyo aking paniniwala, ngunit wala akong lakas laban sa kura at kapitan. Kung gayon, ang katahimikan ay pagsang-ayon sa mali. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Et spiritumtum bonum dideste, quiduseret ius et an manatum breveste. Abore yorun, at dideste ves esse at sete. At kinawad mo sa kanila ang iyong diwa upang palaganapin sa kanila ang pangaral at mana sa kanilang bibig. Kaya hindi mo binawi at binigyan mo pa sila ng tubig upang uhaw nila'y mapawi. Ang mga salbahing tao ay huwag niyong pamalisan. Inyo silang pamuhian at kasuklaman. Iskumulgado ang mga taong iyan. Lumayas ka, demonyo, kalabaw, aso. Mga salbahe, sa tahanan pa talaga ng Diyos kayo nagwawala at nagsasalita ng masama. Mga walang galang. Magsiluhod ang lahat. Nagagalak akong makita kang muli, Ginoong Ibarra. Ano ang inyong sadya? Marami pa akong gagawin. Naparito ako upang bigyan ka ng babala. Marami ang hindi nasisiyahan sa iyong mga ginagawa. Hindi ko akalaing ganoon ang tingin nila sa akin. Mag-ingat ka. Ang inggit at takot ng mga tao ay maaaring magdala sa iyo ng kapamakan. Maraming salamat sa iyong mga babala. Walang anuman. Ako'y aalis na. Ipinapakita ang malamig na pakikitungo ni Ibarra kay Ilyas, isang simbolo ng agwat ng uri at pananaw. Ang pananghalian ay simbolo ng kolonyal na elitismo, kung saan ang kapangyarihan, relihiyon at politika ay nagsasalo sa isang mesa, habang ang karaniwang tao ay wala sa eksena. Magandang tanghali sa lahat. Kuwera ay Ibarra. Bakit hindi nyo ituloy ang usapan?
Nabanggit ni Ibarra ang mga arkitekto at ang kanyang natulong sa mga proyekto. Ang mga arkitekto, kalokohan. Ako lamang nakakaalam ng tamang plano. Ang iyong ama ay kriminal! Ang aking ama ay naglingkod ng tapat at kayo ang sumira sa kanya. Karapat-dapat ba siya mamatay? Jesus, huwag! Huwag, Jesus, huwag! Jesus, huwag! Sandali lang! Huwag kang umiyak, Maria Clara. Pinakatuloy ako. Pagkasunduan ni Ibarra at ni Maria Clara o ang aking sariling kaligtasan. Mas mabuti pa'y may ipakilala, Padre Damaso, na magsarap dapat para sa iyo. Nahihirapan ka na ba, Tiago? Hindi ganoon kadaling palitan ng pag-ibig. Ipinapakita dito ang kontrol ng simbahan sa personal na buhay ng mga tao, lalo na sa pag-ibig at kasal. Bakit wala sa Crisostomo Ibarra? Mukhang hindi tiyak na makakarating si Crisostomo Ibarra, kamahalan. Narito na po ang padre. Magandang umaga sa inyo lahat. Kapitan Tiago, Kapitan Miran. Hindi makakarating si Padre Damaso sapagkat siya ay may sakit. Hindi ko siya nakikita sa mga importanteng okasyon. Ikaw ba ang anak ni Kapitan Tiago? Sabihin ng aking anak, kamahalan. Marami akong naririnig na mga papuri tungkol sa iyo. Narito na po si Ginoong Ibarra. Tagal ako muli kang makaharap. Isang karangalan ho, kamahalan. Si Ginoong Ibarra ay isang ekskomunikado. Hangad ko ang mabilis na paggaling ni Padre Damaso. Ngunit panahon na upang ayusin ang mga ganitong issue. Pagpauman ninyo mga ginuot. Bakit? Humiga muna tayo sa bulwagan. Baka may pag-importante sila pag-uusapan. Ipagpapatuloy mo ang iyong proyekto. Ako na ang bahala sa iyong proteksyon. Mas mahalaga po sa akin ang paglilingkod sa bayan kaysa sa karangalan sa ibang bansa. Iginagalang ko ang iyong paninindigan. Salamat po. Protektahan si Ibarra. Huwag na dapat maulit ang nangyari sa pananghalian. Masusunod po, kamahalan. Nasaan ho si Maria Clara? Pupunta kami sa dulaan. Kung may sasabihin ka, isulat mo na lamang. Ipinapakita dito ang unti-unting paglamig ng relasyon ng Kapitan General sa kaparian. Isang sinyales ng tensyon sa pagitan ng Estado at simbahan. Ang kapangyarihan ng Estado ay unti-unting nagpapakita ng paglayo sa ganap na kontrol ng simbahan. Guardia Civil! Patayin niyo ang baliw na nakakulong! Nagkawan ako! Nagkawan ako! Bitawan ako! Bitawan ako!
Doña Consolacion, nandito na po sila. Vamos! Kantar! Ikaw! Si Bill, bigyan siya ng damit at pagkain. Gamutin ang kanyang sugat. Bukas ay dadalhin siya kay Ginoong Ibarra. Ipinapakita dito ang matinding pang-aabuso ng kapangyarihan at dehumanisasyon sa mga walang kalaban-laban sa lipunan. Aba, ikaw pala, Elias. Ano ang ating sadya? Ipagpaumanhin niyo po na pinaghihintay ko kayo. Hindi ko kayo agad napansin dahil sa aking mahalagang pagsubok na aking ginagawa. Ayaw ko po sana kayong gambalain. Ngunit naparito ako upang tanungin sa inyo kung ano po yung ibibili niyo sa akin sa lalawigan ng Batangas na aking sasadyain ngayon. At iabot sa inyo ang masamang balita. May sakit po ang anak ni Kapitan Tiago. Ngunit wala po kayong dapat ipag-alala. Iyon na nga ang ikinakatakot ko. Alam niyo po ba yung sakit ni Maria Clara? Ano ang kanyang sakit na meron siya? Nilalagnat lamang siya ngayon. Ngunit kung wala kayong ipag-uutos sa akin, Maraming salamat, kaibigan. Naway mabuti ang iyong paglalakbay. Ngunit mararapati ninyong meron ako sanang katanungan sa inyo, pero hindi nyo na ho ito dapat sagutin kung ito ay nararapat. Papaano nyo nasawata ang pag-aalsa kagabi? napakadali. Ang mga namumuno sa pagkilos ay ang magkakapatid na namatayan ng ama dahil sa palo ng mga Guardia Sibil. At iniligtas ko sila sa mga kamay na pumatay sa kanilang ama. At kinausap ko sila kagabi. At sila na rin ang namahala sa pagpapayapa ng iba. At iyong mga kapatid na namatay sa palo ng kanyang ama? Mamamatay sila katulad sa ama. Kapag minsan natataka ng kasawian ang mga anak, kailangan maabot ng kasawian ang lahat ng kasapi. Kapag tinamaan ng kidlat ang isang punong kahoy, nagiging abo ang lahat. Maria, Maria, anak ko, lakasan mo ang iyong loob. Hindi ka mamamatay. Magandang umaga po, Padre Damaso. Nandito po si Linares. Sino ba kayo? Ako po ang anak ng iyong kamag-anak. Ako po si Linares, Padre. Kung gayon, ikaw pala ang inaanak ni Carlitos. May liham na siya sa akin patungkol sa iyo. Ngunit hindi kita nakilala. Paano ba na may di ka pa isinilang ay umalis na ako sa Espanya? Ano ba ang pinagbili ni Carlitos? Nariyan po yata sa sulat, Padre. Batay sa sulat, ikaw daw ipapahanap ng mapapasukan at mapapangasawa. Hindi problema ang mapapasukan. Nag-aral ka ba? Ako po ay nag-aral ng pagkamananggol sa Universidad Central. Tingnan mo nga naman at hindi mo akalain. Ihanap kita ng isang babae o isang babae mahinhin. Ako naman po ay hindi nagmamadaling makapag-asawa, Padre. Isang babae. Halika't samahan mo ko't may pag-usapan. Inay! Inay ko! Maria! Ay, naku, Diyos ko. Inay! Mukhang kulang pa atang pamisa at
mga palilimos na aking ginawa. Sa sandaling matigaw ang lagnat ng aking anak ay pupunta ako ng San Tipolo upang mag-alay ng mga ginto. Huwag ka mag-alala, Kapitan Tiago. Ipagpatuloy lamang natin ang pagpapainom ng gamot kay Maria at tuluyan na siyang gagaling. Maria. Maaaring nagmula ang kanyang sakit mula sa sama ng loob ng kanyang tinamo noong pista. Iyon marahil ang dahilan. Mabuti na lamang hindi niyo pinakiusap pa kay Ibarra. Kung nagkataoy, mas lalo pang lumala ang kanyang sakit. Mabuti na lamang at kami dumating. Kung hindi, marahil nasa langit na sana si Clarita ngayon. Utang niya ang kanyang pagaling sa aking asawa. Hindi po ako sumasang-ayon. Sapagkat mas mabuti ang pangungumpisal dahil ito'y nakakalinis ng budhi. Kung gayon, gamitin niyo ang kapangyarihan ng kumpisal upang gamutin ang mga bahay ng Alperes. Wala pong kinalaman ng sugat ng budhi. Ang lalong mabuti ay ang makinabang si Maria Clara bukas sa biyatikong aking ihahatid na tiyak niyang ikagagaling. Kanyang ipinagbili na tigilan mo ang pag-inom ng gamot sa oras na makadama ka ng pagkabingi. Siya ba muna sumira? Hindi, siguro dahil sa kabalahan. Ang kanyang sinabi, lalakarin niya na maalis ang eskomunyon. Kumusta na ang pakiramdam mo, Ina? Unti-unti na pong gumana ang aking pakiramdam, tiya. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, ikaw ay muling mag-uumpisa mamayang gabi, kung kaya't kailangan mo maghanda. Masusunod po, tiya. O siya, magpahinga ka na lang muna. Lumiyam ka sa kanya at sabihin ako'y limugin na. Ano? Hay nako, ang papangit naman ng mga bahay na iyan. Pihadong mga Indyo ang nakatulayan. Abat, mga walang galang! Nasa lubong na nga tayo, hindi man lang nagbigay pugay. Paano kung ako'y kanilang saktan? Ikaw ba'y hindi lalaki? Ngunit ako'y isang pilay. Halika na nga. Umuwi na nga lang tayo. Habang naglalakad, ay napadaan sila sa tahanan ni Alperes at ang kanilang naabutan ng asawa nito na si Doña Consolacion na nakadungaw sa bintana at nanabako. Pinandilata ni Doña Consolacion si Doña Victorina mula ulo hanggang paa at pagkatapos at lumura. Nagpupuyo sa galit na hinarap naman ni Doña Victorina ang asawa ng Alperes. Bakit ka ba nagkakaganyan, Donya? Ako ba'y inyong kinaiinggitan? At bakit ko naman kaiingitan? Kaingit-ingit ba ang kulot niyong buhok? Victorina, tayo na umuwi! Hoy! Babaeng salaula! Manawag ka dito at dudurugin ko ang iyong bibig! Maaari mo bang pagsabihan ang inyong asawa at damitan siya ng maayos? Kung wala kayong pambili, edi utusan niyo ang inyong sundalo upang magnakaw. Mabuti na lamang at kayo'y babae. Kung hindi, ay nabugbog ko na kayo. Ginoong Alperes, hindi pa tayo tapos. Ginoong Crisostomo, nais ko pong makausap kayo ng ilang oras. Maaari po ba tayong magkita sa lawa mamayang hapon? May mahalaga akong bagay na sasabihin sa inyo. Ipagpaumanhin niyo ang pagbabalak mo ito. Sinamantala ko lamang yung pagkakataon na makausap kayo ng masinsinan. Ano ba ang mahalagang bagay na gusto mong sabihin sa akin? May ipapahatid na pakiusap ang maraming sarintalan. Hindi ko kayo maiintindihan. Humihingi sila ng pagbabago sa pamamalakad ng mga gwardiya sibil at ng mga pari at ng makatarungang pagpapatupad ng mga batas. Sa madaling salita, nais nila ng mapag-arugang ama ang pamahalaan. Ano bang uri ng pagbabago ang nais nila? Ang pagbabago ukol sa pagkilala sa karapatang pantao, sa tahimik ng mamamayan, at sa pagbabawas ng mga armas at kapangyarihan ng mga gwardiya sibil na totoong nagmamalabis sa kanilang tungkulin. Ngunit kung babawasan ang kapangyarihan ng Gwardiya Sibil ay nanganganib din ang katahimikan ng bayan.
sa tahimik na bayan. At nung naglipa na dito ang mga tulisan na nagliligalig sa tahimik ng mamamayan, gayong 15 taon na tayo ditong may gwardya sibil. Totoong merong kasamaan, ngunit ang kasamang ito ay may hatid rin na kabutihan. Dahil sa takot sa sibil ay hindi na rin lalaganap ang mga salarin. Ngunit kabaliktaran ang pangyayari. Nakikita ko ang iyong katwiran. Ngunit huwag mo sanang masamain ang aking sasabihin. Ang mga nagnanais ng pagbabago ay yaong mga salarin o malapit ng maging salarin. Ngunit masisisi ba natin sila kung ang kanilang katarungan na hinahanap ay masusumpungan sa sariling mga lakas? Bigyan ninyo ako ng sapat na panahon upang pag-aralan ang inyong mga sinabi. Papadalahan ko ng sulat ang aking mga kaibigan sa Madrid kapag aking napatunayang sila'y may katwiran. Salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat. Ingat ako. Magbuti naman at narito ka na. Alisin mo na yung mga kambing mo sa bakod ko. Naninira na yung mga hayop na yan eh. Pag di mo inalis dito yan, babarilin ko yan. Teka. Hindi ako naparito para sa mga kambing. Nandito ako dahil meron akong mahalagang mensaheng ipaparating sa iyo. At ano naman iyon? May babae nakapagsabi sa akin na meron ng pag-aalasang mangyayari mamayang alas 8 ng gabi sa kwartil. Ipinapayo ko sa iyo na ihanda ang kawal para sa mamayang pag-atake. Aba, ang lakas naman ng loob nilang gawin yun. Nasaan na yung babaeng nangungisal sa iyo? Sigurado akong kasama yan sa aatake mamaya. Ngayon pa lang ay hihihin niyo na siya. Akin ang sandata at banil ko at ako mismo ang papatay sa kanila. Shh! Tumahimik ka nga at humin ako. Sikreto lang itong sinasabi ko sa iyo. Kaya hinaan mo yung kapal. Subas mo, big! Ano pa ang sinabi ng babaeng iyon? At sino ba ito? Hindi ko pwedeng isiwalat sa iyo ang nakasaad sa kumpisalan. Ha? At bakit naman hindi? Kasabwat ang babaeng iyon sa pag-aalsa kaya dapat lang na malaman natin ang pagkakakilanlan niya. Huhulihin ko sila, ikakalabuso at papatayin ko sila. Sinabi ng hinaan mo yung bibig mo. Tandaan mo, trono ng Diyos ang kumpisalan. Impacto! Anong trono-trono? Basta, huhulihin ko sila. Tiyak akong maraming alam ang babaeng iyon. Sira ulo ka ba? Dapat paghandaan ang pagsalakay nila at kailangan ko ng 4 na kawal para magbantay sa simbahan. At sabihan ang mga nangmamangka na magbanman. Pinapaalala ko lang sa iyo na maaari kang mabigyan ng mataas na pantukulan ng gobyerno. At ako, maaaring makilala ng Santo Papa kung makagawa tayo ng malaking kaganapan dito. Promosyon? Sige, hihinaho na muna ako. Ginong Ibarra, magmadali na po kayo at umalis na sa lugar na ito. Oh, parang tila may humahabol sa iyo at parang nagmamadali ka papunta rito. Magkakaroon po daw ng paglusob sa kwartel mamayang gabi. At may nakausap ako sa isa sa kasapi sa paglusob. Naitanong mo ba kung sino ang utak sa gagawing paglusob? Sabi niya, ikaw na po ang nagpasimula at ang utak ng paggagawing pagsalakay. Ako? Bakit nadamay ako dyan eh? Wala naman akong alam sa bagay na yan. Bala ka po ata nilang idamay sa kanilang pagbagsak kung silang lahat ay mahuli. Kahit umalis na po kayo sa lugar na ito. Lumayo na po kayo hanggat hindi pa nagsisimula ang gagawing pag-atake. Paano na yan at ang mga plano ko? Ang mga plano kong magpapatayo pa sana ng eskwelahan dito. Maaari mo ba akong tulungan upang ihanda ang aking mga dokumento at ang mga papeles? Ibarra-Mendia? Ginong Ibarra! Kilala niyo po ba kung sino itong si Ibarra-Mendia? Oo. Ito ay aking lolo. Bakit? Kung ganun, ay ikaw pala ang isa sa angkan na nagpapahirap sa amin. Ha? Hindi kita maiintindihan. Kayo ang dahilan
kung bakit nagdurusa ang aming angkan hanggang ngayon. Tila tadhana na naglapit sa atin upang tayo'y magtagpo, Ginoong Ibarra. Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin kung bakit puro na lang kalangkutan ang dala ninyong para sa amin. Bakit? Sandali lamang. Uminahon ka. Huwag kang magpadala sa iyong galit. Hindi mo ako kaaway. Pag-usapan natin to. Bitawan mo ang kutsilyo. Pag-usapan natin to. Maswerte kang Ginoong Ibarra dahil nasa sayo pa lahat. Ang mayroon ka na wala ako. Ipinanganak kang may kakayahan na abutin lahat ng iyong gugustuhin. Ako na may walang-wala at nagpapahirap para lang matamasa ang salitang buhay. Hindi totoo yan. Huwag naman sana humantong tayo sa sakitan, Elias. Huminahon ka at pag-usapan natin to ng matino. Ha? Anong Ginoong Ibarra? Sandali lamang, Elias! Mag-usap tayo ng matino! Magandang gabi, Binibining. Ikaw pala, Ibarra. Pumasok ka. Magandang gabi, Tio Tiago, Tia Isabel, Binibining Maria, at Binibining Sinang. Halina't dito ka na magapunan, Ibarra. Salamat po. Ginoong Crisostomo Ibarra, buksan mo itong pinto at sumama ka sa amin ngayon din! Kung hindi mo ito bubuksan, mapipilitan kami sirain ito! Isa! Dalawa! Tat! Sumama ka sa amin ng mapayapa at hindi ka namin pupusasan. Sasama ako sa inyo ng matiwasay, pero huwag niyo akong saktan. Mabuti naman at di ka nakalimot, Padre Salve. Pakiramdam ko ay hindi dapat ako nandito. Nakabahan ako. Nag-uumpisa na ba ang pag-iimbestiga? Maaari ba akong sumama? Inaantok na kasi ako rito. Guardia, ilabas ng 3 bilanggo at dalhin niyo rito sa amin. Mama ka sa akin! Opo! Wag po! Wag po! Wag po! Ano mo kasalanan ko? Sino sa inyo si Tarcelo? Ako po! Sabihin mo lamang sa amin ang totoo at pawang katotohanan para di ka na mahirapan. Ano ang sinabi sa inyo ni Ibarra para gawin dito sa amin, ha? Walang kinalaman si Senyor Ibarra dito sa nangyari. Pinahirapan ninyo ang ama namin hanggang mamatay siya. Kaya kami sumali dito. Kahit tanungin mo pa ang aming mga kasama. Mga kasama? Ikaw yung 3 na lang ang natitirang bilanggo dito. Wala na! Wala kayong awa! Mga demonyo! Mga walang puso! Mas masahol pa kayo sa mga halimaw! Ah, ganon pala, ha? Mga baho naman ang preso na to! Hindi pa rin ba siya umaway po? Tama na po! Ano po kayo ng katawan ko, alam ko? Ito na ang huling preso, ngunit wala pa rin tayo nakuhang matinong ebidensya laban sa iba pang mga sangkot. Kung gayon,
Tumuloy na tayo sa tribunal para mahatulan ng karapatang parusa mga taong sangkot rito sa naganap na gabi. Labas ang mga preso! Dapat siyang mamatay! Bitaye! 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 Dapat kang mamatay! Bitaye! Ito na ba ang katapusan ko? Nang dahil sa maling akala, ako ay nawala ng kalayaan at karapatan ng aking mga pangarap, mga mahal sa buhay. Ito ba ang pakiramdam ng bumintangan ng mga maring payatak? Ganito rin ba ang nararamdaman ni Elias? Noong mamatay ang lahat, ang buong, ang kanya, nang dahil sa aking lulo. Ano to? Bato? Ngunit sino ang bumato nito? Elias! Ako nga to, Ginoong Crisostomo. Ilalabas kita dyan ngayon din. Dalian mo, Ginoong Crisostomo. Abutin mo ang aking kamay. Salamat, Elias. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kung... Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kung nanatili pa ako doon ng matagal sa aking silda. Hayaan mo makabawi ako sa'yo kapag nakalaya na tayo dito, nakalis na tayo dito. Saan ang susunod nating pupuntahan? Maaari bang pumunta muna tayo kay Maria Clara? Nais ko lamang siyang puntahan at magpaalaman lang kahit sa huling sandali. Maaari ba? Dalian na natin. Nabalitaan kong may gaganapin na selebrasyon ang bahay ni Kapitan Tiago. Malaki ang tsansa natin na makapasok tayo sa loob kung dadaan tayo sa likuran ng pader nila. Sige, tara na! Maria! Crisostomo? Maria! Akala ko nasa bilangguan ka. Teka, pumuntas ka ba? Oo, tinulungan ako ni Elias. Tinulungan ako niya na makatakas sa aking silda. Pero nabalitaan ko na nagkakasal ka na daw ni Linares. Ito ba ay totoo? Nang dahil ba ito sa pagkakasangkot ko sa isang dulo na hindi ko naman kayang gawin? Maliwala ka. Hindi ko yan magagawa. Ako ay nadalit lang. Oo, Ibarra. Alam kong hindi mo magagawa yun. Ngunit, kinamumuhian ka na ng lahat dito sa ating inang bayan. Gayunpaman, kahit ako'y ikakasal na sa iba, ang aking puso ay para lang sa'yo at wala nang makakaagaw na iba pa. Salamat, Maria Clara. Ganon din ako sa'yo. Ang aking puso at ang aking damdamin ay sa'yo sa'yo rin. Sa'yo sa'yo lang. Wala na makakaagaw nito. Mahal ko tayo, Maria Clara. Pero sasikapin ko mabawi kita dito, ha? Tandaan mo yan, ha? Babalikan kita dito. Ha? Magsasama tayo. Pangako yan? Pangako. Ano na ang plano mo ngayon, Ibarra? Hindi ko pa alam. Madilim na.
ang kinabukasan naghihintay ko dito sa atin. At tiyak ko na alam na ng mga kawalang pagtakas ko ngayon. Umalis ka na rito, Ibarra. Mahal na mahal kita. Pangako, huwag mo akong kalimutan. Ha? Mahal kita, Maria. Mahal kita. Pangako, babalikan kita dito. Babalikan kita dito. Ha? Paalam, aking mahal. Ikaw ang aking mahal. Wala nang iba. Paalam. Paalam, Ibarra. Ano na ang plano natin ngayon? Kailangan nyo nang umalis sa bansang ito. Itatago ko kayo sa Mandaluyong para paghandaan ang iyong pag-alis sa bansang ito. Huhukayin ko yung magamit sa libingan ng iyong maninuno. Alam ko pong nadamay kayo sa galit ng aking mga angkan. Ngunit, iba kayo sa iyong lolo. Ngunit, ang angan ko ang dahilan kung bakit ka nagdurusa. Hayaan mo akong makabawi sa'yo. Sumama ka sa akin at ituring mo akong kapatid. Hayaan mong gagawin ko ang lahat upang makabawi sa'yo at lalo na sa mga tulong na ibinigay mo sa akin ngayon. Hindi na po kailangan. Wala po akong galit sa inyo. Sa totoo lang, tinitingala at nire-respeto ko pa ng lubos ang inyong mga plano at ginagawa para sa mga katulad kong manhirap na mamamayan. Ituring niyo lamang pong pagganti ang mga kabutihang ginawa niyo po sa amin. Maraming salamat. Tara na. Indio! May nakita ka bang lalaking lumayo papunta rito? Formal ang kasuotan, ngunit madumi. Pasensya na po kayo, ngunit walang ibang taong naririto. Wala kayong ibang taong nakikita kundi ako lang. Sige, salamat. Crisostomo, may naisip akong paraan para makatakas ka dito ng ligtas. Ano yun? Ano ang naisip mong paraan upang makatakas tayo dito? Suitan mo ito at magpalit tayo ng damit. Lilinangin ko sila para makatakas ka dito ng ligtas. Antayin mo lamang ako sa Mandaluyong para mahitad ko ang iyong mga gamit. Ngunit ikaw naman ay mapapahamak dito, Elias. Dalian mo na! Wala na tayong oras! Madali ka. Maraming salamat, Elias. Aantayin kita, Elias. Pangako ko yan. Ngunit, huwag ka munang mamatay, ha? Dahil babawi pa ako sa'yo, ha? Pangako ko yan, ha? Sige, Ganoong Ibarra. Magkita pa tayo. Pangako. Sira. Sigurado na, Ibarra! Asintado! Isang bala para sa isang pilibestero! Siguradong patay na yon! Patay na isang pugating erehe! Kamatayan ang nararapat sa mga pilibustero at erehe! Walang hiya! Nakatakot pa rin! Huwag mo mag-alala! Sigurado nandito man yun! Mamamatay doon sa pagkawala ng dugo! Maghihiwalay-hiwalay tayo sa paghahanap sa kanya para malawak ang paghahanapan natin sa kanya! Tama bang ginawa kong ito? Diyos Ama ng lahat. Tulungan niyo ang malutas sa mga problemang ito. Aking mga angkan at mga yumaong ninuno. Gabayan niyo po ako na makuha yung hustisya ng aming mga hinaing. Inay! Itay! Lolo! Patawad po kung hindi ko kayo napaghaganti sa mga angkan na nagpapahirap sa atin. Ngunit susundin ko po kung ano ang tama para sa bayan nating sinilangan. Sa huling sandali ng dilim, kung saan ang katotohanan ay tinabunan ng kasinungalingan at ang katarungan ay ginapos ng kapangyarihan,
May mga pusong piniling lumaban, hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. Si Crisostomo Ibarra, isang lalaking ninakawan ng dangal at pangarap, ay napilitang talikuran ang sariling lupain. Si Maria Clara, ang larawan ng wagas na pag-ibig, ay ibinilanggo ng kapalaran sa katahimikan ng kumbento. At si Elias, ang aninong matagal nang inuusig ng kasaysayan, ay nag-alay ng sariling buhay upang mailigtas ang iba. Sa likod ng bawat sigaw na erehe at pelebostero, naroon ang isang mas malalim na katotohanan na ang tunay na kasalanan ay ang manahimik sa gitna ng pang-aapi. Ang kanilang mga kwento ay hindi nagtapos sa pagdurusa. Bagkus, ito'y naging apoy na magpapatuloy sa puso ng bawat Pilipinong naghahangad ng kalayaan. Sapagkat ang bayan ay hindi binubuo ng mga makapangyarihan, kundi ng mga handang magsakripisyo para sa katotohanan. At habang may alaala ng pakikibaka, habang may mga pusong patuloy na tumitibok para sa katarungan, ang laban ay hindi pa tapos.